Kaya mabilang ang obra. Wala yung camera mo. Pulis yung dalawa! Wala nang pagkain! Sorry! Lakas ang loob ninyo! Paano kami mga namatayan? Paano kami mahihirap na biktima? Duterte, kulong! Dapat pakulong ka! Duterte, pati ikaw! Bato! Kasali ka rito sa ka rin! Dahil ikaw ang hepe! Dapat alam mo paano ka magpatakbo na kapulisan mo! ICC pasok! Hello. Ako po si Lorna, biktima rin po ang aking anak ng EJK. Sana po matulungan kami ng ICC na nakapasok dito para matulungan po lahat ng mga biktima kagaya ng mga mahal namin sa buhay. Ang akin pong anak, pinasok po kami sa loob ng bahay. Doon po pinagbabaril sa loob ng CR. Ako po si Maria. Pagkatala. Dalawang anak ko po ang biktima ng HTTP. Sana naman po, nakikiusap kami sa Senado na wag nilahat yung ICC na pumasok dito sa Pilipinas para makita talaga kung anong katotohanan nangyari sa mga biktima ng HTTP na ginawa nito sa amin. At saka, huwag nila minamaliit nila kami. Porkit mahirap lang kami, hindi daw kami mabigyan ng sisya. At umaasa kami sa ICC na yun na ang makapaniwala sa amin na totoong na biktima kami. Sila lang ng katotohanan na totoong nangyari nga ikiking na ginawa ni Duterte dito sa amin. Ma'am, paano po pinaslang yung anak ninyo habang sa kwento nyo po? Yung dalawang anak ko po, nakipaglamay lang po yan. Tapos, may bumaba na mga pulis sa baba. Sa bike pinagbabaril. Yung panganay ko po, February, at saka yung pangalawa ko, August. Halos, masagsagan ng pinag-uutos sa Duterte yun. Ako po hindi po lahat, sabay-sabay, kami lahat, halos sabay-sabay yung pinatay mga mahal namin sa buhay. Sunod-sunod po yun, gabi-gabi. Halos, firework yung lugar namin pag pumatay sila ng tao. Ma'am Linga, may regular shout out, ma'am. Regular shout out gabi doon sa Block page sa mga buntag sa imo, ma'am. Ping kanon na God bless you. Stay healthy na forever. Sir Balaya, may regular shout out din, ano? May pag-uusapan lang. Yung pala, pinalak na pala po sa patayin ng anak ko. Nang umuwi po sila, hinabol po sila ng pupuntan sa aming mga nakamotor na pulis, naka-uniforme pa po. Tapos sinalubong po ulit sila, pinagbabaril po. Nakakaawa naman po yung ako po kasi wala naman po siyang anak. Tinawangan lang po niya yung tatay niya na pinatawag ng pulis ng Caloocan. Paano po yung mga lakiwan nilang anak na amin po ngayong pinag-aaral at pinakalagaan? Sana po, patigyan ng hustisya ang aming pamilya. Sana po, makapasok ang ICC na aming inaasahan na tutulong sa aming mga biktima. Maraming pong salamat. Yun lang po ang hinihingi ko, hustisya para sa aming mga
minamahal sa buhay. Ano po ang pangalan? Pero, ano man po, si Roderick Tulon, ang isang anak niya, ako po, 18 years old, nang pinatay po, Picture. si Raymond Jan Tulon. Picture tayo. Doon po yung kami, Picture mga idol. Tapos si pinapunta po sila ng pulis, ang sabi rin, pag-uusapan lang daw. Nang umuwi po sila, hinabot na po sila ng ang dami-dami pong mga nakamotor na pulis. At meron pa po sumalubog sa kanila. Pinagpabalik po sila. Marami pong nakakita sa may galing yung lalaki po ng Caloocan. Hindi ba natin natin? Yung siwas po ng Caloocan. Opo, pinatawag po sila doon. Hindi dahil sa akin. Araw ba ito? Araw po, alam doon ng tanghali. Pinapunta-punta ng pulis. Pinapunta-punta ng pulis. Pinapunta siya, ang sabi pag-uusapan daw sila. Pinagdala pa po siya ng Cebu. Nakalagang 200, meron daw po silang operation. Yung po pala ay yung anak ko yung operation nila. Dahil nung namatay ang anak ko at ako ko, na pinuntahan po namin na nakabulag na, nang binukot po ng mga pulis yung bulsa, nakita ko po lumabas na siya po nang pinadala sa kanya. Nakisip ko po na yun po pala ang, siya po pala ang victim na sabi nilang operation. Ang nakala ko lang po, totoo po kakausapin kayo sa tumawag sa kanya. Kilala ko po yung na tumawag sa kanya. So, ibig sabihin ay planting na pala yun. Opo, dahil tinawag po siya ng pulis eh. Pinulit-pulit po siya pumunta doon sa Quezon para daw po mag-usap. Yung po pala, hindi na po pala sila makakapit. Dalawa po silang pinatay. Yung po ako po, wala namang alam doon. Nagpakasit lang po yung tatay na sa video dahil ayaw kong mag-stop yun. Ayaw po pag-stop po na damay. Napakalukuyan na gagawin. So, hindi kayo Hindi po. kaya ihintay natin yung ano. Opo, yung ICS lang po ang pwedeng inaagahan namin ang ICS. Panawagan ko po sa Senado, sana po papasukin niyo ang ICS dito para po makatulong sa amin. Kasi sila lang po ang inaagahan namin, tutulong sa amin. Pambato natin. Ito yung pambato. Mami Diaz! Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapwa kolonyalista. Sana po nandito tayo lahat para panindigan po natin ang ating pagiging loyalista. Hanggang sa huli, lalaban po tayo. Walang urungan, walang atrasan. Hawak na mga ikabibigyan po tayo. Ipaglaban at protektahan po natin ang ating Pangulo. Sa mga ginagawa ng mga Duterte. Tama ho ba to? Hindi ko makatarungan ang ginagawa niya. Sa 6 taon niyang paglilingkod, nirespeto natin siya at sinuportahan. Tapos itong gagawin niya, sabi ng mga Duterte, DDS shit, irespeto raw si Duterte. Karespeto ba yung ginagawa niya? Asan ang peace rally dyan? No prayer rally. Pero pagdating nun, mura dito, mura doon ang natatanggap ng ating Pangulo. Tama ba yun? Anong mga binabato nilang akusasyon sa kanya? Pero tayo mga loyalista, alam natin kung ano ang Marcos. Mula sa 1986, lumalaban na tayo. Hanggang ngayon, kahit ng mga senior na kami, lumabas kami muli at nabuhay ang aming dugo. Dahil sa iyo, Duterte, hindi kami papayag sa ginagawa mo sa ating aming Pangulo. Nakakahiya ka. Kayong Duterte family, hindi na kayo dapat pumasok sa ating lipunan. Traitor kayo, salot kayo ng ating bansa. Anay kayo na dapat kayong walisin. Itakoy. Yes! Hindi kayo karapat-dapat. Ayan po ba gusto ninyo maging presidente muli ang Duterte? Anong gagawin sa ating bansa? Anong mangyayari sa ating bansa? Ito ang pagtitipon-tipon natin to para sa ating bansa, para protektahan ang ating Pangulo, para manatili siya sa kanyang upuan. Ang Pangulo, ginagawa niya lahat ng kanyang magagawa upang maipaunlad ang ating bansa. Pero mga iba nagbubulag-bulagan na kunyari wala silang nadaramang pagbabago. Gamitin po niyo ang mga mata ninyo at mga isip ninyo. Huwag po pera-pera. Pag nasuhulan kayo ng kunting halaga,
wala na, babaliktad na kayo. Huwag na natin pairalin dito ang pera-pera. Ang ating pairalin, ang pagmamahal sa ating bansa, sa ating Pangulo. Dapat po yan ang iano natin. Kaya, panawagan sa inyo lahat, no more Duterte 28. Pakiusap lang ho. At sa kanyang ICC, dapat itong papasukin dito para managot ang dapat managot sa mga ginawa ni Duterte ng kanyang administrasyon. Tama ba yun? Umaga pa lang, pagkagising mo, patay dito, patay doon ang nakikita mo sa dyaryo sa balita. Bakit kahit CCBM ngayon, ang lalaki mga drug lord ang nahuhuli nila? May patayan ba? Wala. Diba? Yun na lang, gamitin yung isip ninyo. Asaan ang katarungan sa mga namatayan? Dapat makamit yun, kaya dapat papasukin ang ICC. Panagutin si Duterte sa kanyang mga ginawa. Karumal-dumal ang kanyang pananungkulan noon. Kunyari ka pa, may pahalik-halik ka pa sa flag ng Pilipinas, ayun pala, nasa loob ang pulo mo. Kaya lumantad ka. Lumantad ang inyong tunay na kulay. Kaya nahahaw kita, Duterte, at ang mga anak mo, kayo ang magpa-drug test. Titignan natin kung sinong bangag at sinong mga drug addict. Kayo mga protector ng drug addict yan sa Davao, kaya hindi na nasumpo-sumpo. Malalaking drug lord ang nandiyan sa Davao. Pero anong ginagawa nyo? Dahil nagkakapera kayo. Dahil ang dalawa mong anak, addict. Ikaw, fentanyl naman. Addict ka sa fentanyl. Kaya huwag nyo ibato kay PBBM ang mga nangyayari sa inyo. Si PBBM never na ninigarilyo, tapos sasabihin nyo, nagbabangag, adik. Patunayan ninyo sa administrasyon mo. Sinabi mo na yan. Bakit hindi mo kinasuhan? Yun na lang eh. Hindi naman kami mga pro, mga loyalista. Alam namin, hindi lang kami mga loyalista. Ang mga pro-government, alam nila yan. Alam nilang katotohanan. Kaya nandito kami ngayon para ipaglaban. Ipaglaban ang pang-aalis pusta mo kay PBBM. Tama na, sobra na. Dapat ka nang kalusin. Sumusobra ka na. Pero hindi ka nakatikim sa amin na mura, Duterte. Sa kabila ng pagmumura mo sa aming Pangulo, hindi ka nakatikim sa amin na mura. Matikos lang kami. Salita lang, pero walang mura. Dahil ang mga loyalista, may puso, mga Diyos, matalino. Hindi basta-basta pumapatol. Tapos, sinisuwalat lang namin ang mga nasa loob namin. Ay, atin ang West Philippines eh. Oo, atin ang West Philippines eh. Ipaglaban natin to. Kanila si Duterte. Dahil natakot yung iba. Magkakera daw, kasi ganyan. Magdasal lang tayo, may awan Diyos. Kayo talaga maka-Diyos. Hindi makapera. Pero kung kayo makapera, wala. Diyan kayo kat sa Duterte nyo. Huwag ninyo pairali ng pera, mga kababayan. Please lang to. Magkaisa tayo, ipaglaban natin ang ating bansa. Mahalin natin ang ating bansa para sa mga darating na henerasyon, sa mga ating mga apo-apo, mga anak. Ay tamang po. Maraming salamat po.